Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Itong si Sammy Uy, negosyante sa Davao. Controversial ito ngayon, masyadong naging controversial kasi nga, present ito ni dating Senador Sonny Trillanes doon sa hearing ng Justice Committee nung isang araw. Ang pinakita ni Trillanes, itong si Sammy Uy ay may mga cheque, manager's checks, cashier's checks, in-issue niya. Nakapangalan doon kung kani-kanino. Mayroong para kay Rodrigo Duterte, mayroong para kay Sara, mayroong para kay Pulong, mayroong para kay Baste, mayroong pa nga para kay kay Hanilet Abansinya, mayroong pa para kay Kitty Duterte. So, iba-ibang amounts 'yon sa iba-ibang panahon. Nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansinya, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy. Ngayon, cheque yun eh. Ibig sabihin sa cheque, may payee doon. Ibig sabihin kanino. Nakapangalan doon kung para kanino. Dahil cheque yun, may pangalan doon kung kaninong cheque yun. O Sammy Uy nga. Kaya ibig sabihin, hindi talaga maidi-deny kasi cheque. Paano mo maidi-deny? Nag-issue ka ng cheque. Pumasok sa account ni Sara, ni Pulong, ni Baste, ni Kitty, ni Digong. O. Kaya, kahit anong paninira kay Trillanes, simple lang naman ang sagot ni Trillanes eh. Patunayan ninyo na hindi totoo yung mga sinabi ko. Cheque nga. Paano mo i-deny yun? Nakapangalan kay Pulong, ganitong amount, o ganitong pitsa, in-encash yung, diniposito yung cheque. Kaya mayroon talagang paper trail kasi cheque ito eh. Sa cheque, syempre papasok yan kung kanino nakapangalan yung payee. At nakapangalan din yan kung sino ang may-ari ng cheque. Ngayon, sinisiraan si Trillanes. Ito daw si Sammy Uy ay lihitimong negosyante sa Davao. Ang sabi kasi ni dating Senador Sonny Trillanes, hindi. Di umano, drug lord yan. Ang binibigay niyan, doon yung mga pinadala niyan, kila Sara, kila Pulong, Baste, ano yun? Ano niya yun? Kumbaga lagay niya sa mga Duterte para wilo siyang makanegosyo ng illegal na droga ayon kay Trillanes. Kaya yung yaman niya ng mga Duterte, nung pamilya Duterte, ay bahagi niyan galing sa mga transaksyon sa illegal na droga. At ang pinakaano dyan, halimbawa, itong si Sammy Uy. Tumanggap daw ang pamilya Duterte ng milyones mula sa isang drug lord. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, ang pera ay mula raw kay Samuel o Sammy Uy, kilalang political contributor ni FPRRD na umano'y kasosyo ni Michael Yang, ang dating economic advisor ng dating Pangulo. Si Uy din ay isa sa top donors ni Duterte sa 2016 polls. Si Yang naman ang siyang naiuugnay sa Formally at Pogo controversy, kabilang ang umano'y bilyones na halaga ng illegal drugs na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo compound sa Porac, Pampanga. Sa records ni Trillanes, tumanggap daw si VP Sara ng nasa 22.3 million pesos in total mula kay Uy sa tatlong magkakahiwalay na petsa mula 2011 hanggang 2012. Nasa 15.66 million pesos naman ang tinanggap umano ni FPRRD sa loob ng 3 separate dates mula 2011 hanggang 2013. Si Davao City Mayor Baste Duterte naman, nasa halos 51.6 million pesos umano ang tinanggap mula 2012 hanggang 2013. 38.8 million pesos naman ang kay Congressman Paulo Duterte na hinati sa 4 transactions mula 2011 hanggang 2012. At ang pinakamalaking amount na natanggap ay kay Hanilet Abansinya na longtime partner ni FPRRD, kasama na rin ang transactions sa bunsong anak na si Kitty. 5 transactions daw ito ni Uy sa kanila na in total ay nasa 53.3 million.
Sa kabuuan, nasa 181.65 million pesos ang tinanggap daw ng pamilya Duterte mula sa umano'y drug lord. Kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council ang nasa 2 check transactions ni Uy kay VP Sara na nasa 14.8 million pesos. Ngayon, wala namang reaksyon pa ito si Sammy Uy. Ang nagdidipensya kay Sammy Uy, mga DDS, si dating Cotabato Governor Manny Piñol, tapos yung mga DDS, pinagtatanggol na si Sammy Uy daw ay lihitimong negosyante sa Davao, mayaman daw yan, hindi daw yan totoong involved sa drugs. Anyway, madali lang naman yan. Sana pinakamaganda niyan, si Sammy Uy mismo ang magsalita. Ipaliwanag niya, totoo ba na nagdeposito siya, nag-issue siya ng mga cheque? Yun. Ang problema kasi sa kanila, hindi naman nila dinidina yung cheque. Paano mo nga naman ididina yung cheque? Tahimik din sila, hindi rin nagsasalita. Tapos sisiraan nila si Trillanes. At saka sinabi na nung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council Executive Director, Attorney Ronel Buenaventura, sinabi niya, di ba? Kinonfirm sa kanya ni Congresswoman Leila de Lima kung totoo yung mga sinabi ni Trillanes. O kinonfirm nung AMLAC na nandun. At saka ito, hindi mo nga ito madideny, hindi mo ito, kasi cheque ito eh. Paano mo naman i-deny yung cheque? Ang cheque, mayroong payer, may yung payee. Ang payee, sino yung tumanggap? Recipient. Nakalagay naman eh. Sara, Zay Duterte, Veronica Duterte, yung Kitty Duterte. Di ba? Kaya mahirap nilang takasan yan kasi cheque yun. May paper trail. Kung ano-anong paninira nila kay Trillanes, kung ano-anong pananakot, kakasuhan daw ni Sammy Uy. Baka mas si Sammy Uy pa dyan ang malagay sa alanganin sa bandang huli. Kasi pag kinasuhan si Trillanes, siyempre sasagutin niya ni Trillanes, ilalabas niya yung mga ebidensya niya. Hindi lalong madidiin dyan si Sammy Uy. Kaya siguro si Sammy Uy tahimik ngayon, hindi niya alam paano niya sasagutin. Madali lang naman sana yung sirain kung hindi totoo. Hamunin si Trillanes. Kaya lang hindi, di ba? Tahimik naman sila. Ang ginagawa nila, sinisira si Trillanes. Pero yung mga sinabi ni Trillanes, hindi naman nila dinideny. Yan yung problema dyan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.